banal, Diyos na maalam, aga ka naming pinapupurihan, batis ng pag-ibig at ng kaawaan, tatlong persona, Diyos na marangal, kabanal-banalan, lahat mong nilikha, sa kalaasan mo'y nagpapakumbaba. Kahit mga anghel sumasambang pusa, paggalang sa iyo'y ibinabadha. Kabanal-banalan, kahit ang karimlan o ang kasalanan ay di makahadlang sa aming pagkaalam ng iyong kaganapan, sa pag-ibig mo't kapangyarihan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, pinapupurihan ka ng iyong nilalang. Lupa, langit, dagat, at nananahanan, tatlong persona, Diyos na marangal. Amen. Tayo pong manalangin sa pangunan ni Sister Joy. Ang banal na may bigyan at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na kami, Panginoon, ay nagkakatipon upang ikaw ang aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala mo. Salamat sa kakatapos sa Sunday School, Panginoon. Tunay na pinakita mo sa amin, Panginoon, ng tunay na pag-ibig na kaya naming mahalin, Panginoon, ang aming mga enemies. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito. Ay tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na mamuhay na may pag-ibig sa iyong harapan, Panginoon. Sa aming pagpapatuloy, hinihiling namin ang iyong Santong Espiritu na siyang tumulong, siyang manguna sa amin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayo kumawit ng isang hymn. Awitin natin ito sa krus. Doon sa krus namatay. Tayo po lahat. Doon sa krus namatay siya, doon pinag-isa ng sala, doon dugo sa puso'y nadya, Gloria sa Kanya, Gloria sa Kanya, Gloria sa Kanya, doon dugo sa puso'y nadya, Gloria sa Kanya. Ako ay naligtas sa puspos, si Jesus ay nasa aking lubos, ako'y kinukod doon sa krus. Gloria
Gloria sa Kanya. Gloria sa Kanya. Gloria sa Kanya. Dundugo sa puso'y naadya. Gloria sa Kanya. O bukal na nakalilinis, ako ay dalag sa paglapit. Doon naligtas akong pili. Gloria sa Kanya. Gloria sa Kanya. Gloria sa Kanya. Dundugo sa puso'y naadya. Gloria sa Kanya. Magsilapit kayo sa bukal, upang kayo ay maging banal, at nang kayo ay maging sakdal. Gloria sa Kanya. Gloria sa Kanya. Gloria sa Kanya. Dundugo sa puso'y naadya. Gloria sa Kanya. Amen. Sa Panginoon ang papuri at salamat sa Panginoon na meron tayong bagong kasama. Welcome dito sa ating bahay panambahan, si Gladys. Amen. Salamat sa Panginoon at ang ating mga kapatid na lagi natin sila kasama sa ating pagsamba. Salamat sa Panginoon. Ngayon pa, idodako tayo sa ating pong pagbibigay ng pasalamat sa Panginoon. Sino pong gusto magbigay ng pasalamat ay malaya po natin mapakinggan. Amen. Praise God. Ako magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa kagalingan niya na binigay sa akin. Nung last week ako nasabit kong pakiramdam simula nung last Thursday. Grabe ang sakit. Pero salamat sa Panginoon kasi nung linggo, hindi ko talaga na bigla siyang yung ano talaga na grabe. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandyan siya palagi na gumagabay sa akin. Salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kagalingan niya din na binigay sa aking papa. Ngayon mga kapatid, salamat sa inyong mga panalangin. Si papa ko medyo mabuti na, nakakausap na siya ng mabuti, medyo namagalang yung paa niya hanggang sa tuhod, pero nakakausap naman siya ng mabuti. Alam niyo po mga kapatid na wala talagang imposible sa Panginoon. Nung sa papa ko, grabe yung ko talaga na ko Panginoon, grabe yung ko na, pero wala talagang imposible sa Panginoon na nung time na kasi na yun na hindi talaga na sa papa ko, nagsasalita lang siya na hindi na maayos. Kinakausap ko siya na hindi niya ako kilala, pero ngayon talaga salamat talaga sa Panginoon na nakakausap na siya ng maayos. Ayun lang, binabalik ko ang papuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ako din po ay nagpapasalamat sa kahit ang struggle sa aking buhay. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kapalit na blessing. Pag mga medyo may kalungkutan, may kasiyahan ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Tunay na pag-ibig ng Panginoon sa ating walang kapalitan. At salamat ako sa Panginoon kasi sa araw na ito ay 6 months na ako sa Hong Kong. Sa
salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya ako sa araw-araw ng lakas ng loob sa hindi madali ang masasabi ko talagang hindi madali ang pagiging OFW. Kasi yung unang sapak ko talaga dito sa Hong Kong, kasi takot talaga ako natin. Pero hindi ko man nagawang perfect ang mga trabaho ko. Pero salamat sa Panginoon at nakaabot na ako ng 6 months. Salamat sa protection sa araw-araw at saka sure po ako salamat po. Amen. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Next minute. Kahit ang ay pagkakalaw sa ating mga sister na logistic. Hindi na magbigay ng damit. Habang naghahanda po siya ay nag-aong Ako na lang una. pagbibigay ng tithes. Kantahin ko yung First the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kabanalan niya. At ang lahat ay hinaragag sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Atin pong ipanalangin ang mga perang halikom sa taon na ni Mr. Beber. Panginoon Diyos, maraming salamat Diyos sa araw nito at tapos sa pagkain. Salamat Panginoon sa pagkakit. Pagpalain niyo po ang perang aming nalito, ang gamit po sa kanaryan ng pagpunong Ebanghelyo dito sa mundo. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito po kami ay tunay na nakarapatan sa ating salita. Sabi mo patuloy ng gawain ay aming piniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay pagkakalaw. Praise God. Naalala ako ng isang awit. Thank you Lord for the trials. Kantahin ko yung solo. Thank you Lord for the trials that comes my way. In that way I can grow with faith as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In that process of growing, I can learn to forgive. But it goes against the way I am to put my human natures down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials comes, my human nature shout the things to do. And God's so prompting can be easily ignored. I thank you, Lord, with
with these trials I feel inside, that you dare to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every testing, that your way of escaping is easier to breathe. But it goes against the way I am to put my human natures down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials comes, my human nature shows the things to do. And God's prompting can be easily ignored. And thank you, Lord, for the victory that growing brings, and surrender of everything. Life is so worldwide, and I thank you, Lord, that when everything put in place, out from I can see your face, and still belong. But it goes against the way I am to put my human natures down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials comes, my human natures shout the things to do, and God's prompting can be easily ignored. And let the Spirit take control of all I do. Amen. Hello, good morning. Ay, good afternoon. Magbigay po ako ng amin. Alam ng pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatala. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man
ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Iniibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Iniibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y iniibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Iniibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Iniibig mo ako noon pa man. Amen. Salamat sa mga mensahe ng pangawit ng ating mga kapatid. Tunay na ang Panginoon ay hindi nagsulat sa ilan. Mga pagsubok din na dumarating sa ating mga buhay, nandiyan ang Panginoon. Siya nagbibigay sa atin. Ngayon po ay hanggan na natin ang ating mga puso at kaisipan sa pagtitinig ng salita ng Panginoon na ibabahagi sa ating scripture.
Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa mga oras na ito na tayo ay narito upang ating sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. And welcome sa ating mga bisita. Every Sunday parang lagi tayong nagkakaroon ng bisita. Amen. Salamat sa Panginoon. At welcome sa ating bagong kasama, si Gladys, na South Cotabato ba yung South Cotabato. Palayo ng palayo ah. Salamat sa Panginoon at kasama ka namin sa araw na ito at kasama din natin ang bawat isa at nakalabas ulit si Melanie. Kasama natin siya. Salamat sa Panginoon at patuloy nating nakakasama yung ating mga kapatid sa Panginoon. Ako din ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa buong sanlinggo. At salamat na sabi nga ng kanta, ang Panginoon ay hindi nagkulang. Amen? Hindi nagkulang ang ating Panginoon. Lagi siyang mabuti. Minsan nga ay tayo ay hindi tapat, hindi sapat. Pero ang ating Panginoon ay laging sapat para sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Tayo ay mapadako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Lamentations 3:18 hanggang sa 26. Ako na lang po ang babasa. Lamentations or mga panaghoy 3:18 hanggang sa 26. At aking sinabi, ang lakas ko'y nawala at ang aking pag-asa sa Panginoon. Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ahenjo at ng abdo. Ang kaluluwa ko'y naaalala pa nila at napangumbaba sa loob ko. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin sa pangunguna ni Sister Annalyn Garcia. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na nabasa ng aming minamahal sa pagbabatayan sa kanyang pagbabahagi Panginoon ng mabuting balita. Tulungan mo po siya Panginoon, bigyan ng katalinuhan, kapangyarihan, ng iyong mga salita, inspirasyon Panginoon, upang maipahayag niya ang iyong mga salita na ayon sa iyong kalooban at naging pagpapala sa bawat sa amin, naging lakas ng aming pananampalataya. Lalo naming panghawakan, Panginoon, at ito ang naging daluyan o ito, Panginoon, ay isang pamamaraan upang kami ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Tulungan mo po siya, tago mo po siya sa iyong krus para bagang ikaw nagsasalita sa pamamagitan ng aming minamahal na kapatid, Panginoon. Samantalang kami nagpapatuloy sa aming pakikinig, buksan mo aming mga puso at kaisipan, Panginoon. At maitin mo sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong mga kalooban at ang iyong mga salita. Ito ay aming dinadalangin at pinasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Ang salita ng Panginoon sa tanghaling ito ay, great is thy faithfulness. So, marami tayong mga naririnig, diba, na mga great people sa ating kapanahunan. Great people sa mundo. And we appreciate them, sabi nga dito. Mga heroes
mga bantog na tao. 'Di ba sa Pilipinas may mga bayani. Mm. Sila yung mga great people na ating iba kung babalik tanaw natin, yung mga heroes natin sa Pilipinas. And they are risking their lives para iligtas yung Pilipinas sa mga kamay ng mga banyaga. 'Di ba? So, mayroon pa ba kayang tao ngayon na handang ibigay ang buhay niya para sa bayan? Wala na ngayon. Lahat na lang puro Meron pa lahat naman na siguro lang puro natitira. pansariling interes. 'Di ba? Nakikita natin sa ating kapaligiran ngayon, sa ating bansang Pilipinas, puro personal na lang na interes ang nagagawa ng tao. Wala na yung mga dating mga heroes natin na handang mamatay para sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi 'yun ang ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal sa umaga nito. Yung faithfulness, yung greatness na ating pag-aaralan. Unang-una sabi niya dito, kung ating babalikan yung ating verse, sabi niya dito sa ating nabasa, sabi niya, at aking sinasabi ang lakas ko'y nawala at aking pag-asa sa Panginoon. Yung minsan kasi pag nagtatrabaho tayo, di ba, lalong-lalo na sa atin, nauubos na yung lakas natin buong araw. Nauubos na sa mga alaga natin. Sinong mga mamaliit na alaga, di ba? Nauubos na yung lakas niyo. Nauubos na yung lakas natin sa kakasunod sa kanila. Pero sabi niya dito, ang lakas ko'y nawala at aking pag-asa sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, di ba kinabukasan, malakas na naman tayo. Yes, amen. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. God faithfulness in His promise. Maraming promise ang ating Panginoon. At alam natin yan. Lagi nating nasasabi na mayroong mga promises ang ating Panginoon at kahit isa lamang ang ating panghahawakan. Ilang promises ang ating Panginoon? 7,000 to 8,800 promises of God. Kahit isa man lang ang ating panghahawakan. Diba? Ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako sa atin. Pero may mga nangako sa iyo. Nakukunin ko ang bituin sa langit. Ibibigay ko sa iyo. Yun ang mga promise ng mga dati, di ba? Mga nanliligaw sa atin. Pero mayroon bang natupad? Nagkaroon nga ng bituin, pero ang iko na dalawang. may bituin nga siyang nakuha. May bituin ka lang nakuha, pero bukol naman. Di ba? May mga pangako na napapako. Babayaran kita sa katapusan, sis. Katapusan na ng mundo, hindi pa rin nakapagbayad ng utang. Amen. Di ba? Maraming pangako, pero ang sabi ng Panginoon, ang kanyang pangako ay hindi napapako, di ba? Ang pangako ng Panginoon ay hindi napapako. Mayroon siyang mga pangako, di ba yung pangako niya sa buhay ni Jacob? Huwag kang matakot pumunta sa Ehipto. Ililigtas kita. Di ba nangako siya nangako siya? Ano nangyari? Kahit na yung kina Moses, pangako ng Panginoon mula sa Ehipto, di ba? Dahil sa kahabagan ng ating Panginoon. Sabi niya, kasi yung Ehipto kasi dito, yun yung kasalanan. Ating kapanahonan. Yung slavery. Nangako ang Panginoon na aalisin niya tayo mula sa buhay makasalanan. Nasa atin na lang kung tanggapin natin yung buhay na promises ng ating Panginoon, di ba? Kung tatanggapin natin ang ating Panginoon. Sabi niya, in forgiving our sinful act, ang Panginoon ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Basahin natin ang Psalms 103, 1 and 4. Psalms 103. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko,
at lahat ng nasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling sa iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong mga buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan. Kaya mga minamahal sa umagang ito, ang Panginoon na siyang nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng mga ginagawa nating kasalanan, kung idulog natin sa Panginoon, handa siyang magpatawad sa atin. Di ba? Lagi nating nababanggit dito sa likod ng pulpito yung pagpapatawad ng Panginoon sa mga kasalanang nagagawa natin. Kaya nga sabi ko nung mga nakaraan na minsan kung iniisip ko yung mga kasalanan na ginagawa ko sa harapan ng Panginoon, nakakahiya. Ano ba yung mga kasalanan? Sa mga bago pang nakakapakinig, yung mga bisita natin. Ito yung mga kasalanan na nagagawa ng tao. Balikan natin yung ating balikan natin ang Galatians 5. Doon mababasa natin mga minamahal yung mga kasalanan na ginagawa ng tao. At hayagang gawa ng laman na sa makatwid bagay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagkukulam, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa inyo na hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya mga minamahal sa umagang ito, itong mga nababanggit dito, yung mga kasalanan na ginagawa ng tao, lahat na ito ay hindi natin mamanahin ang langit. Kaya mga minamahal sa umagang ito, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Ang Panginoon ay tapat upang patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanang ginagawa. Ang Panginoon, sabi niya, to whom God perform His faithfulness. Kanino niya i-perform ang kanyang pagtatapat? Sa mga hindi ba matapat? Sa mga taong gumagawa pa rin ng kasalanan? Sa mga taong sa mga taksil? Di ba hindi? God perform His greatness to those who faithful. Kaya kung matapat ka sa Panginoon sa umagang ito, God perform His greatness sa atin. In every aspect of life, kailangan ang katapatan ng bawat isa. Kaya mga minamahal sa umagang ito, kung matapat tayo sa ating mga kaibigan, kung matapat ka sa iyong asawa, mas lalong dapat na magiging matapat tayo sa ating Panginoon. Kung faithful ka sa pangako mo sa iyong asawa, naway mas faithful tayo sa pangako natin sa ating Panginoon. Nung tinanggap mo ang Panginoon, nagkaroon ka na ng vow. Baga, Panginoon, sa araw na ito, tatalikuran ko na yung kasalanan. Mamuhay na ako ng naaayon sa iyong kalooban. Nangako ka na sa Panginoon. Pero, minsan, hindi natin napanghawakan yung pangako natin sa Panginoon. Kaya mga minamahal sa umagang ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na magiging faithful, na magiging tapat sa ating mga pangako. Sabi niya, He performed His faithfulness to those who is faithful. Kaya pag hindi tayo matapat, magiging matapat na tayo sa umagang ito. Sabi niya, pangalawa, God's faithfulness to defend us to our enemy. Diba? Ililigtas tayo ng ating Panginoon. Ididepensa tayo ng ating Panginoon sa ating mga kalaban. Sino yung kalaban natin?
Yung mga nang-aaway, di ba napag-aralan natin kanina sa Sunday School, yung mga nang-aaway sa atin na hindi naman natin inaano. Di ba? Yung mga nagagalit sa atin na hindi naman na wala namang dahilan. Nakapag-abroad ka, parang yung kapitbahay mo galit na galit pa rin sa'yo. Nakabili ka ng ref, galit na galit yung kapitbahay mo. Di ba? Yung wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Di ba? Ang tagal na sa abroad, wala pa ring ipon. Sasabihin sa'yo. Kaya mga minamahal sa umagang ito, sabi niya, God's faithfulness to defend us to our enemy. Basahin natin ang Psalms 5:11. Ngunit iyong pagalakin ang lahat ng nagsisikanlong sa iyo. Pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailanman, sapagkat iyong ipinagsasanggalang sila. Magagalak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng iyong pangalan. Kaya mga minamahal, to defend means to guard. Diba? Minsan sa umaga pa lang nananalangin tayo. Panginoon, ingatan mo ako sa araw na ito. Kasi hindi natin alam yung mangyayari buong araw. Hindi natin alam kung anong magiging kahihinatnan natin after ng hapon. Pero sabi niya dito, God's faithfulness to defend us. Iingatan tayo ng ating Panginoon. Kahit natulog lang tayo sa gabi, hindi natin alam kung bukas kinabukasan buhay pa tayo. Pero ang Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, defend means to guard against assault or injury, to watch over in order to keep safe. In order us to keep safe. Diba? Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi natin alam yung mangyayari, pero God, ang Panginoon ay nandyan para ingatan tayo, para protektahan tayo from danger. Kaya mga minamahal sa umagang ito, God defend us to those mula sa mga taong nag-uupos ng ating mga pananampalataya. Sabi niya dito, iba kagaya ng buhay ni Daniel. Kagaya ng buhay ni Daniel. Diba, makikita natin yung katapatan ni Daniel. Itinapon siya sa langob ng langob. Ano yung langob sa Dens of Lion. Diba? Sa English man yun. Basta langob yun sa Bisaya. Yungib ng leon. Pero dahil sa katapatan ni Daniel, mga minamahal, iniligtas siya ng Panginoon. Diba? Di ba tinawag siya ng hari? Daniel, nandiyan ka pa ba? Nandun siya. Hindi siya, di ba? Kahit na isang, walang kay Daniel. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba, itinapon sila sa hudno ng apoy? Pero idinefend din sila ng Panginoon. Di ba, tatlo sila, naging 4 sila. Ganun ang ginagawa ng ating Panginoon na i-defend niya tayo. Diba, may mga amo din tayong mabagsik ang ugali. Pero salamat sa Panginoon, i-defend tayo ng ating Panginoon. Kaya kailangan lang nating magiging matapat sa ating Panginoon. Kailangan din natin ng katapatan kahit sa ating mga amo. Lagi kong sinasabi na don't hide your mistakes under the table. Kasi kung magkakamali ka, mas maigi na sabihin mo sa amo mo. Saan din yan ang katapatan natin. Diba? Kaya mga minamahal sa umagang ito, kailangan sa buhay natin yung katapatan. Sabi niya dito, that God defend us, we must be like Daniel. Diba? Magiging kagaya tayo ni Daniel. Magiging kagaya tayo ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
Basahin natin ng Acts 28 hanggang 29. Buhat, igawa. Buhat. 5. 28. at 29. Sabi niya, na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa iyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinuno niyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig niyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Datapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol ay nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kaya mga minamahal sa umagang ito, yung katapatan natin ay para sa Diyos. Sabi niya, Diyos muna, bago tao. Diba? Yung ginawa nila ni Pedro dito. Sabi niya, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ginawang example ito, mga minamahal sa umagang ito. Yung faithfulness, yung ating katapatan. Pangatlo, sabi niya dito, God's faithfulness in teaching His ways. Sabi niya to be careful how to walk. Ephesians 5:15. Sabi niya, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Ay, ibig sabihin dito mga kapatid, na lumakad tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag nating sayangin yung buhay natin sa mga gawa ng sanglibutan. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa mga bisyo. Huwag nating sayangin yung buhay natin sa mga walang kabuluhan. Kundi, sabi niya dito, mag-ingat kayo nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Kaya mga minamahal sa umagang ito, pinaalalahanan tayo to be careful how to live. Paano tayo lumakad sa buhay na ito? Yung huwag nating sayangin yung buhay natin. Sabi niya, don't waste your time. Huwag nating hayaan. Na masayang yung buhay natin sa mga walang kabuluhan sa mundong ito. Kaya mga minamahal, sabi niya dito, God, faithfulness in sickness. No? Kahit sa mga sakit, pinapakita ng Panginoon yung kabutihan niya. Diba? Nabanggit ka kanina ni Sister Mimi kung gaano kabuti ang Panginoon sa papa niya. Pinagaling ng Panginoon yung papa niya. Napakabuti ng ating Panginoon. Minsan hindi natin inaasahan. Diba, may isa din tayong kapatid noon na nagkaroon din ng sakit na cancer. Pero pinagaling din siya ng Panginoon. Nagpapakita ang Panginoon ng kanyang kabutihan. In sickness, sabi niya, financial problem. Marami tayong mga financial problem. Diba? Minsan walang pera na tayo. Wala na tayo, pero ang Panginoon ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Wala kang pambayad, wala kang pamasahe, wala kang pambili ng pagkain, pero God will provide everything. Amen. Wala na tayong kakainin. Pero mayroon namang Panginoon. May gagamitin ng Panginoon na magbibigay sa atin. Di ba? Pwede tayong makahiram kay sister. Bayaran sa katawasan. Salamat sa Panginoon. Pero, huwag naman tayong masyadong reklamador. Yun ang natin mga kapatid. Huwag tayong masyadong nagre-reklamo. Panginoon, wala na akong pera. Lahat na lang.
Be grateful sa mga maliliit na bagay. Be thankful sa mga maliliit na bagay na natatanggap natin. Alisin natin mga minamahal ang laging pagrereklamo. To teach us a positive attitude. Naway magkaroon tayo ng mga positibong attitude. Hindi lang yung puro lang negative yung pumapasok sa isip natin. Pero alam mo mga kapatid sa umaga nito, pag tapat ka sa Panginoon, laging mga positibong bagay yung na naiisip natin. Minsan kasi masyadong overthinking yung mga kapatid. Diba? Hindi pa nga nangyayari, pero nagni-negative na yung ating mga isip. Content in any situation. Philippians 4:11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Naway magkaroon tayo ng ganitong attitude, mga kapatid. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatever state I am therewith to be content. Naway maging kontento tayo kung anong meron tayo. Alisin natin yung inggit sa ating katawan. Palinis natin sa Panginoon yung ating mga puso. Kasi pag nandyan pa yan, yung inggit, yung hindi ka makontento kung anong meron ka, ay nakabili siya ng bahay, nakapagpatayo siya ng bahay, kailangan magpatayo din ako. Diba? Yun yung mindset ng tao. Nakabili siya ng sasakyan, kailangan makabili din ako. Alisin natin mga ganyang mga kapatid. Paano ka bibili ng sasakyan kung hindi naman sapat yung kinikita mo, di ba? Paano ka magpapatay ng napakalaking bahay kung hindi naman enough yung income mo? Be contento kung anong meron tayo. Kaya nga sabi, napakaganda ng na to. Napakaganda ng verse na to. Ang sarap niyang balikan. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Diba? Maging masaya tayo. Salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng mabuting amo. Salamat sa Panginoon na nakaraos tayo. Diba? Salamat sa Panginoon, 7 years na ako sa abroad. Salamat sa Panginoon. Na, yun lang dapat, yung, alam mo, minsan nakikiusap ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kahit hindi ako masyadong stable financially, basta lang na yung pamilya ko, yung malusog sila, walang sakit. Kasi pag may sakit yung pamilya, di ba, yun yung parang kahinaan talaga natin. Yun yung weakness nating mga OFW. Sabi niya, rejoice and give thanks for Philippians 4:4. Sabi niya, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Mga galak tayo sa Panginoon. Yung mas masaya tayo na lagi tayong nagkakasama every Sunday, di ba? Kasama natin yung mga kapatid. Masaya tayo na lagi tayong nagkakasama. Yung mga maliliit na bagay, yung mga blessings na mga material. Pero lalo nating yung kagalakan natin ay maglingkod sa Panginoon. Express appreciation to your pastor. Express appreciation to your husband. Express appreciation to your wife, to your children. Pero kung nakikipag-usap ka sa asawa mo sa cellphone, grabe, bagsik mo, sister. Sister Mimi daw. Hey, mga kapatid, nabanggit ko nga kanina. Ang babae. Diba? Huwag nating masyadong sinusumbatan yung mga asawa natin.
Kasi hindi na ano yung hindi nagugrow yung relationship natin. Lahat naman tayo dito mga babae, may mga asawa, dalawa lang yung wala. At tatlo pala si yan yan. Diba? I-appreciate din natin yung mga asawa natin. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak natin. Kahit wala ako, inaalagaan mo. Nagpapasalamat din ako minsan, sa asawa ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak natin. Kahit wala ako. Lumaki siyang, mabait. Lumaki siyang maayos. Kaya, i-appreciate lang natin yung mga nagagawa ng asawa natin. At lalong, sabi niya dito, appreciation to your pastor, sa mga pastor natin, sa mga nangunguna sa atin, di ba? I-appreciate din natin sila. Salamat sa pag-guide. Diba? Salamat sa mga tumutulong dito sa gawain ng Panginoon. Diba? Na-appreciate natin yan kahit yung mga kunting tulong natin sa gawain ng Panginoon, na-appreciate natin yan. Lalo na sa mga bayarin natin. Na-appreciate din natin yan, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. I appreciate you, sister. Salamat sa pagpapagal mo. I-appreciate natin yung mga magandang bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi puro lang negative yung nakikita natin. Be grateful to them. Sabi niya, the Lord is faithful to all who place confidence in Him. Diba? Sabi nga kanina, ang Panginoon ay laging tapat sa atin. Diba? Napakaganda ng kanta kanina. Ang Panginoon ay hindi nagkulang sa atin. Kaya mga minamahal sa umagang ito, let us be faithful sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. To those whose faithfulness in Him. Kaya mga kapatid sa umagang ito, pinapaalalahanan tayong magiging faithful, magiging tapat sa ating mga pangako sa ating Panginoon. Magiging tapat na maglingkod sa Panginoon. Hindi lang kung Sunday lang tayo tapat, kundi sa bawat araw, na kahit wala yung mga kapatid natin, magiging tapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa hapon na ito, sa kanyang munting mensahe. Tayo na ay magtatapos sa pangunguna ni Sister Rosa. Amang Diyos naming banal, salamat Panginoon sa araw na ito na muli kami ay nakapakinig, Panginoon Diyos, na inyong mga salita. Salamat Panginoon sa pagpapalang espiritual. Salamat Panginoon na alam namin Panginoon ang iyong katapatan mula pa noon Panginoon ay ikaw ay nanatiling tapat Panginoon hanggang sa ngayon Panginoon. Tulungan mo kami Panginoon Diyos na makapagpatuloy sa aming pananampalataya, sa kaligtasan na aming inaangkin. Tulungan mo kami Panginoon Diyos na makapagpatuloy Panginoon. Salamat Panginoon sa mensaherong iyong inamin Panginoon. Salamat sa karunungan Panginoon na nanggagaling namin Panginoon Diyos sa iyo. Salamat Panginoon sa kanyang buhay. Tulungan mo siya lalo Panginoon na lalo mo paggamit Panginoon, na lalo may paliwanag Panginoon ang iyong mga kalooban para sa amin. Tulungan mo kami Panginoon. Ganun din sa mga kaibigan namin Panginoon na nakasama namin Panginoon sa araw na ito. Buksan mo rin Panginoon ang kanilang puso't kaisipan Panginoon upang maunawaan nila, Panginoon, ang iyong naisip kapatid, Panginoon Diyos. Ang iyong katapatan, Panginoon, na mula, Panginoon, nung hindi ka namin tinanggap sa aming buhay, mula nung kami ay makasalan pa, Panginoon, ay nanatili ka ng tapat, Panginoon Diyos, sa aming Panginoon Diyos. Kaya sa aming pansamantalang paghiwalay, Panginoon Diyos, alam namin, Panginoon, na ang iyong katapatan muli, Panginoon, ang iyong ibababati, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin hanggang sa makarating kami muli sa kataon sa ganitong gawain, Panginoon Diyos, na mahamon muli, Panginoon, ang aming spiritual, Panginoon. Kaya salamat sa oras na ito na ikaw ay masamba at mapurihan sa araw na ito, Panginoon. Kaya binabalik namin ang aming papurit sa salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. I love you in the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.
Yes, I love you with the love of the Lord.